So ganito lang ang aking paraan mga ka-farming kapag yung mga patiner natin ay nagtatae. Ang kagandahan ng vitamins na ito mga ka-farming ay kumpleto na siya. So hello mga ka-farming, magandang araw na naman sa inyo lahat. So nandito namin yung Ka-Agri para magtuturo sa ating kaunting kaalaman sa pag-alaga ng baboy. So yan, nandito tayo ngayon sa ating kaunting baboyan. So ito yung mga alaga natin. Ito ay 2 buwan na mga ka-farming. So ang ituturo ko sa inyo mga ka-farming, paano gamutin ang pagtatay ng mga patiner tulad dito. Yung malaki na, so di talaga natin maiwasan mga ka-farming, kahit malaki na sila ay magtatay pa rin. So ituturo ko sa inyo yung paraan natin kahit hindi na tayo mag-inject kung magbigay ng mga antibacterial na powder at injectable. So ayun mga ka-farming, ang paraan pala natin kung paano gamutin ang baboy na nagtatay kahit malalaki na mga ka-farming. So sa akin dito mga ka-farming, kukuha lang ako ng ubod ng tundan. So maganda ito mga ka-farming igamot sa nagtataing mga baboy dahil ang lasa ng ubod ng tundan mga ka-farming ay medyo apod mga ka-farming. Kapag nagtae na ganito na kalaki, dapat bawasan nyo din ang pagkain mga ka-farming. Yung dati yung pagkain pwede bawasan nyo ng 50% mga ka-farming para medyo magutom ang inyong alaga. Tapos magbigay kayo dito ng 2 beses sa isang araw. Pwede magbigay kayo ng 10 AM bali pag snack lang mga ka-farming at 3 PM. So ang gagawin nyo ay pinuhin nyo lang mga ka-farming. Yan, ganyan nyo. Tapos ipakain nyo sa inyong mga alaga. Yan. So tuloy-tuloy lang mga ka-farming hanggang ituloy nyo lang ang pagbigay mga ka-farming hanggang lunasan ang kanilang pagtatae. So ganito lang ang aking paraan mga ka-farming kapag yung mga patiner natin ay nagtatae. Dahil kapag ganito na sila kalaki, ay medyo mahirapan ka na mag-inject ng mga injectable na antibacterial na ka-farming. So sa akin, pinabawasan ko lang ng feeds 50% yung pagkain nila. Halimbawa, nagbigay ka ng 1 kilo sa bawat isa, pwede nyong bigyan na lang siya ng kalahati. So kapag okay na, so kinabukasan, so pwede na naman ninyo dagdagan. Wag nyo naman balik agad sa 1 kilo. So pwede dagdagan nyo na naman ng 25% hanggang kapag okay na yung kain nila, so pwede na ninyo ibalik sa kadalasan ninyong pinapakain sa kanila. Yun yung paraan ko mga farming sa aking mga alaga. So medyo apod-apod din siya mga ka-farming. So ganito lang ang inyong gagawin mga ka-farming para mapino yung tundan. Yan, ganyan lang. So yan, kumakain sila ng ating binigay na tundan. So ito pala mga ka-farming, ito ay 2 buwan na simula ng 45 days. So yan, tingnan nyo, malalaki na sila mga ka-farming. So yan, so ganito kaganda mga ka-farming kapag mayroon talaga kayong paliguan mga ka-farming. So kung napapansin nyo, yung katawan ng ating mga alagang baboy ay hindi talaga madumi dahil doon sila dumudumi tapos umiihi. So doon, at so kapag maglagay din kayo ng dinker, so dapat doon banda sa tubigan mga ka-farming. So mas maganda talaga ay maglagay ng tubigan o para kaliguanan nila mga ka-farming. So yan, ito ay 2 buwan na patiner. So ang pinakamahirap lang ngayon mga ka-farming sa ASF kay bisan asa na lang. So sa pag-alaga ngayon ng baboy ay hindi talaga natin masabi na
sigurado dahil may banta talaga ng isip kahit saang lugar mga ka-farming. So dapat lang talaga maka-farming kapag ikaw mag-alaga ng baboy ay ingat lang talaga. So yan. So yun mga ka-farming, ganun lang yung aking ginagawa mga ka-farming kapag nagtae ang aking mga patiner. So i-share ko pala yung vitamins natin sa ating mga alagang baboy. So ito mga ka-farming. So yan. So pwede kayong magbigay every 10 days. So hanggang 3 araw. So yun yung ginagawa ko sa aking mga alaga para malakas ang kanilang resistensya. Tapos ang kagandahan ng vitamins na ito mga ka-farming ay kompleto na siya. Meron siyang amino acid mga ka-farming. So lahat nandito na. So wag nyo muna i-skip mga ka-farming. Ipakita ko muna yung mga alaga pa natin dun sa itaas dahil dalawa kasi yung kulungan natin. So yan. So yan mga ka-farming, ito na yung mga iba nating alaga. So halos kasing edad lang sila dun sa ibaba nating tangkal, kulungan. So yan, ito din ay 2 buwan. So 7 sila lahat. So yung isa dyan ating gawing inahin mga ka-farming dahil medyo minalas tayo noong nakaraang buwan. Namatayan tayo ng isang inahin dulot ng tetanus. Meron kasi siyang sugat sa kanyang likod. So sabi ng technician, so yun yung sanhi ng kanyang pagkamatay. So kawawa talaga yung baboy mga ka-farming kapag matamaan ng tetanus. So patay agad mga ka-farming. Sa akin kinabukasan, so patay agad. So pag tanghali ato mga ka-farming, kumakain pa siya pero mahirapan siyang huminga, hingal na hingal. Akala ko may lagnat. So kawawa talaga yung mga biik niya. Meron pa naman siyang biik na 13. Pero sa awa ng Panginoon mga ka-farming, buhay naman yung 13 ngayon mga ka-farming. So kita ko sa inyo yung mga biik niya. So ito pala yung mga biik niya mga ka-farming, yung inahin natin na tamaan ng tetanus. So yan, ika 40 days na nila ngayon mga ka-farming. So yung namatay ang kanilang ina, yung ika 19 days pa lang nila pero kumakain na sila ng feeds. Kaya yun, malalaki naman sila mga ka-farming kahit medyo maaga silang nawala ng ina. Ayan. So ito pala yung bagong inahin natin mga ka-farming. So 5 man and a half. So napakastahan na natin ito na mga ka-farming. So ayan, kasi malaki na din naman siya kaya maaga nating pinakastahan. So ayan, umaabot na kasi siya ng mga 140 kilos. Kaya niyang magbuntis mga ka-farming. Tingnan niyo, malaki naman ang kanyang katawan. So yan. Yan, kung sinong magtanim dyan ng Madre de Agua, meron tayong mga cuttings. Libre lang pamigay, basta kayo na yung pupunta sa aming lugar. Yan, ang lugar namin dito sa Barangay Taberna, Palumpon, Leyte. Yan, marami tayong cutting sa Madre de Agua. Pwede ito pakain sa mga iba't ibang mga alaga nyo. Kambing, manok, baboy, at iba pa. So yan, hanggang dito na natin vlog mga ka-farming. Maraming salamat sa palaging panonood sa ating mga vlog. So kung meron naman kayong katanungan, pwede kayong mag-comment. So yan, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye!